At bago ko nga simulan na ring vlog ay pasensya na agad at gawa ng yanong galaw nga na rin aking pagkaka-video. So yun na nga, high tide na naman ngayon, di parang naka-floating na naman aring aming bahay. At kung tatanungin niyo po kung gaano kalalim yan, abay malalim at hampos tao yan. Wala nga pala sana sa plano ko ang maligo at gawa ng hindi naman talaga ako laging naliligo. Huy! Hindi kasi ako mahilig maligo din sa ilog. Pero ngayon nga ay naisipan kong maligo at gawa ng manguhuli kami ni Papa ngayon ng lionfish din sa may ilog. Medyo may kalabuan nga lang pala ang tubig ngayon kasi nga ay lagi malakas ang alon sa dagat kaya naman malabo nga ang tubig din sa ilog. Meron nga pala si Papa mga pabahay din sa tapat ng aming bahay o yung bagang pabahay sa mga isda at naisipan nga ni Papang tingnan kung may mga isda baga na pwede naming hulihin. At ang madalas nga na isda na lagi nakatambay din sa pabahay ni Papa ay mga lionfish o yung lalungan kung tawagin din sa amin. Malakas nga palang agos din sa ilog at gawa ng tumataib pa nga. Kaya naman sabi ko nga kay Papa, hindi ako makatagal sa ilalim ng tubig at hindi ko nga siya maibibidyo. Wala kasi akong tapak o yun palangoy baga na inilalagay sa paa. Kaya naman hindi ako makatagal at gawa ng yan lakas ng agos ako'y nakapaalaang. Kaya naman ito babi nga muna kami sandali ni Papa din sa may tulay at inaayos ko nga yung camera at ilalagay ko na lang sa ulo niya. Kasama nga rin pala namin sa Yuhan sa ilog at may dalang banyera at doon nga ilalagay yung mga mahuhuli naming lionfish. Nga pala marami lagi nagko-comment sa akin tungkol nga dyan sa lalungan na yan na nandini sa ilog kasi nga lagi nabibidyo yan ni Papa kapag sumisisid siya dito. At ang sinasabi nga ng iba karamihan ay patayin ko nga daw at gawa ng salot nga daw yan din sa ilog. Pero bakit nung minsan nung may pinana ako niyan sa may harapan ng aming bahay, marami nagalit sa akin at bawal nga daw yan. Pero kung tutuusin nga ay pinapatay naman talaga yan sa ibang bansa. Pero syempre iba naman din sa Pilipinas. Pero hindi naman siya endangered at napakarami nga niyan dito sa ilog. Lalo na sa dagat. Nung naipakita ko nga sa inyo ng mga nakaraan kong vlog, napakarami niyan sa dagat. Hindi na naman yan pinapansin. Dito nga lang yung pinapansin namin sa ilog kasi nga ay delikado at minsan ay pumapanhik yan sa hagdanan namin. O diba nagkaroon ng paa, pumanhik. Pero madalas nga ay hinahayaan lang namin yan din sa ilog. Pero kahit nga humuli kami ngayon yan, ay mga ilang araw lang ay mayroon na naman yan din sa ilog. Pero hindi yan dahil sa pabahay, kahit nga dati wala pang pabahay dyan si Papa, ay lagi nang meron yan din sa ilog. Madalas silang nasa ugatan ng bakawan kapag high tide. Nga pala para sa mga nagtataka dyan, at bakit naman may lionfish din sa ilog. Ang ilog kasi din sa amin ay lampasan nga sa dagat. Ayan, kung makikita nyo yung ilog, ayan o, yan na yung dagat, lampasan din sa ilog. Kasi pag sinabi nga daw ilog ay talagang tabang yun at hindi yun alat, walang lahok na alat, at iba nga ang tawag kapag may lahok na alat o yung lampasan sa dagat. Sa ibang lugar ay tinatawag nga yan suba, sabang, bukana, pero din nga sa amin ang tawag talaga ay ilog. Huwag na po tayo makipagtalo. Ano po? Ay iya, parang nagagalit na naman. Dini kasi sa amin ay kahit saan kumonekta ang ilog, kahit konektado pa yan sa Encantadia ay ilog ang tawag niya sa amin. So yun na nga, mabalik tayo at parang mapapaaway na naman ako ay ano. Hindi, biro lang po yun ha, pero yun po talaga ang tawag din sa amin. Kumbaga, depende talaga yan sa lugar. Kung anong tawag sa lugar nyo, ay iba rin ang tawag din sa amin. So yun na nga, at pinakuha ko na rin kay Papa yung barong na matagal ko nang gustong kunin dito. At malaki na nga yun. Kaso nga pala ay namatay na daw. Sayang naman, ang sarap pa naman sanang inihaw niyan. Dalawa nga lang palang lalungan ang nahuli ni Papa dun sa kanyang pabahay. Tapos nakahuli rin siya ng isa din sa may mga ugatan ng bakawan. At 3 piraso nga lang pala mga nahuli namin, pero okay na nga yun. O diba, banyera pa yung dala at 3 piraso lang pala ang laman. Hindi kasi para hindi kami matinik at nanisid na lang kami ni Johan din sa may tapat ng aming hagdanan ng mga bangkalan na pandagdag naming pang ihaw. Marami nga palang bangkalan din sa tapat ng aming bahay kasi nga kapag kami nangihibasan ni Johan ay yung mga nakukuha niya sa hibasanan ay nilalagay niya dyan. Medyo makatingalan pala yung tubig pero okay lang naman at wala naman ako nakikitang salabay. Kapag nga pala ako'y naglalangoy ay hindi ako sanay na wala akong antipara. Gusto ko kasi makikita ko yung ilalim ng tubig na lalangoyan ko para sigurado ako na walang salabay. At saka syempre para mas makita mo yung ganda ng ilalim ng tubig. Kanina pa nga pala nagapapansin sa akin yung bugaong na yan at pinahana ko nga yan kaso hindi ko nahuli. Pero tinamaan naman siya sa ulo kaya lang nakatakas. May mga nakita nga rin pala akong samaral dito kanina at apanain ko nga sana kaso nga lang atutukan ko pala ng pana ay nalayo na agad at hindi nga ako makahuli at tinatawanan lang ako ng mga isda. Yan ang ganit kasi ng lastik ng pana ni Papa. Hatakin ko pala wala na nakakuripas na nalango yung isda. Pero kapag mapangkal ka talaga wala ka talaga mahuhuli. Huwag ka na magpaliwanag. Oo na, hindi kasi ako masyadong sanay sa pana at masanay nga ako ay sa sibat. Basta ako'y marunong lumangoy, yun na yun. So yun na nga at si Yasi naman ay enjoy na enjoy din ay lagi nga pala nag-aalangoy yan dalawang yaan. Lalo na kapag gana rin ang high tide ay naku, lagi yan, araw-araw. Hindi yan magbabanlaw hanggat hindi nahibas. Kahit nga makati ang tubig ay hala, tuloy pa rin sa paglalangoy. At kanina pa nga yan si Yasi nakakanta ng Makati pero masarap, Makati pero masarap. Makati daw pero masarap naman daw maglangoy. So yun na nga at sa bunot ko na nga lang pala iihawin ang mga nahuli ni Papan lalungan. Ang bala ko nga pala sana lutuin ngayon ay yung paros, yung mga pinanguha ko kahapon. Din nga yun sa reels ko. Kaso nga lang ay hindi na natuloy at gawa ng si Papa ay nag-arga nga sa palisid na ring nga lalungan. Ay dito na lang muna ang aking lutuin ngayon. Marami rin kasi nagre-request sa akin na hulihin ko nga daw aring lalungan. Oy hala, inihaw ko na nga lang pala gawa ng gusto ko inihaw. Bakit baga?
Tapos yung mga nakuha nga pala namin bangkalan at saka mga litog ay nilaga na lang ni Papa. Tapos kumuha na nga rin pala ko ng sili sa mga tanim ni Mama at saka kalamansi. Iba talaga kapag masipag ka magtanim may at gawa na nakakalibre ka baga at hindi mo na nga yan abilhin pa sa palengke. Pero ako naman na hindi masipag sa ganyan. Ako'y masipag laang mamuti sa mga tanim ni Mama. Hindi kasi ako masyado mahilig magtanim. Mas hilig ko ay mag-cellphone. So yun na nga, kaka-cellphone ko ay nakalimutan ko na aring aking inihaw. Ayun at inabot na nga ng dag-im. So yun na nga guys, kain po. Kumain ka dyan sa inyo.